At ito ay pagpapaliwanag lang na naging effective nga yung ginawa ni Maharlika. Ang problema, hindi nila maintindihan na out of touch naman si Maharlika pagdating po sa mga Duterte. Hindi naman po kinakausap yon. Hindi, yung kanyang bitaw ay hindi naman po coordinated sa maisog, hindi naman po coordinated sa mga Duterte. Ibig sabihin, walang basbas yun ni Pangulong Duterte. And yet, napapraning ang Malacanang. Nagigets niyo ibig sabihin? In other words, mali yung pinakikinggan ninyo. Mali yung, ang tanga-tanga nyo. Sorry ha. Sorry sa mga nasa Malacanang ha. Di ba ho? Kung ang pinaniniwalaan ninyo, kasi matuto naman kayo makiramdam. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ko alam kung hindi kayo nakikinig, yung mga nasa Malacanang. Ilang beses sinabing, wala naman siyang pinagre-resign niya si Marcos, pinababagsak niya, walang ganun. Sa pinag-uusapan, walang ganun. So kanino sila napapraning? Kanino sila nakikinig? Walang iba ko hindi doon sa mga sinasabi ni Maharlika. Diba? Kaya tama yung sinabi ni J. Guevara. Again, this statement is not against Maharlika. Hindi yun. As a matter of fact, ito pa nga po ay isang compliment. Kasi she was effective na para mapraning ang gobyerno na ito. Na kahit wala namang pinaplano, wala namang intensyon na pabagsakin, pumupuna, oo. Diba anong sabi nga ni Pangulong Duterte sa unang part? Kung mababasahin nyo ng galawan ni Pangulong Duterte noong unang part, anong sinabi niya? I'm not here to bring down the government. I'm just here to make sure that the democracy will be followed. Somehow, paano yun? Through criticism. Importante kasi na may nagkikriticize sa government so that yung gobyerno, particular yung mga public official, ay umayos sila. Hoy, binabantayan kayo ng taong bayan. Nakatingin sa inyo ang taong bayan. Ayusin nyo trabaho nyo. Yun lang naman. That's the intention of the Dutertes. Ayusin nyo trabaho ninyo. Nakabantay kami. Wala naman sinabing, uy, ayusin nyo, papalitan namin kayo. Ayun nga, sabi ni fiscalizer, si PRRD, hindi destabilizer. Yun ang katotohanan. Wala ho sa intensyon niya ang magpabagsak ng gobyerno. So napraning ho itong gobyerno natin kung bakit ganun. Kasi nga, maybe because na-trauma sila. Diba? Na-trauma sila doon sa pagkasipa sa kanila. Kaya ngayon, hindi pa gumagalaw, pinangungunahan na nila. O ito, nako, against sa atin to, may mga sinasabi to, tanggalin na natin to. Ang ginagawa nila, parang tinatanggalan nila ng power kung sino man yung naandoon na bumabanat sa kanila. Hinuhubaran, ika nga. Ganun ang nangyayari. Kaya, alam mo, sa akin, dahil sa ginagawa nyong yan, may naalala ko. Ito, naalala ko lang. Ito, I hope I'm not mali ang inaano ko, pero may naalala ko eh. Minsan talaga sa mundo na to, diba? Gusto mong bumagsak ang kasamaan. Ito naalala ko lang, hindi ko sinasabing pinababagsak ko tong gobyerno. Wala akong ganun sinasabi. Gusto nyong bumagsak tong pamahalaan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang yung kasamaan. Kasi tandaan ninyo, yan ay prinsipyo yan. That's a biblical perspective. Na hayaan mo lang ng hayaan yung kasamaan, eventually kakainin sila nung kasalanan nila. Halimbawa, bakit nag-aaway ang mga
congressman, senators, and other public officials. Once sila po ay magnakaw. Pag sila ho nagnakaw na, tapos malaki na yung nanakawin nila, mag-ano na ho sila, tawag dito, lalamangan na. Magiging ano na sila, greedy na sila sa isa't isa. Kasi nga, palaki yung kanilang nakukuha, eventually, maglalamangan yan. Diba? Ganon yun eh. Akala nila magtatagumpay sila sa ginagawa nila dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Hindi. Eventually, tinan mo, ganyan yung mga sindikato, diba? Tama ka Brian. Alam mo, yan ay isang bagay na nila, ginawa nila ng paraan. Isa yan sa mga ginawa nila ng paraan. Yung social media. Alam po kasi nila, yung sa social media po ay yan ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. So kaya po sila ay yan ang una nilang pinasok, social media. Kaya nga sila di ba nag-hire ng troll farms. Kaya binabayaran po yan Malaki pong grupo yan. Binabayaran ng mga troll farm o opisina yan. Tapos yan po talaga ang kanilang gagawin. Every time na nagla-live si Banatbay, yung mga pro Duterte, talaga nilang guguluhin nila ika nga. Kasi nga, yun ang trabaho nila. Alam mo, kasi minsan, yung crowd, pwedeng mukhang madami. Pansinin nyo sa social media, sa Facebook, ang dami dyan troll. Puro troll na akala mo, lakas-lakas nila. Ito nga ito na lang. Hindi nyo napapansin? Ang lakas ng views ng mga bangag vloggers. Hindi nyo napapansin yun? Ang lakas ng bangag vloggers ng views nila. Pero magtataka ka. Pag sila nagtawag, mukha silang mga tae. Diba? Pag sila nagtawag ng rally, wala akong nagpupunta. Kita nyo nga, alam nyo yung gagawin nila. Nakita nyo ba yung gagawin nila? Sila po ay magpapa-concert. Isipin nyo, paano, bakit nila kailangan magpa-concert? Alam nyo kung bakit? Bakit kailangan? May banda-banda pa. Kasi, kung mag-i-invite lang sila, wala naman po pupuntahan. Walang pupunta po. Diba? Hindi yung magpupuntahan. Tanggalin mo yung mga artist dyan. Ay naku po, ipubusta ko sa inyo, walang mangyayari dyan. Hindi ho sila wala ho silang a-attend dyan. Ganyan ho sila lalangawin. Akala ko ba, lakas-lakas nila sa social media. Diba? Akala ko ba, pag nag-view sila, grabe ang views nila. Hindi. Magtataka ka. Kasi nga po, puro troll farm. Ganyan ang katotohanan. Kaya wag ko kayo madidishearten dahil tayo mga lumalaban para sa ating mga kababayan. Diba? Tayo po ay walang pera, wala lahat tayo organic. Yun na nga lang pagpunta sa pagpunta na namin sa Davao, kanya-kanya kami. As in, kanya-kanya. Book ka na. Ikaw na mag-book. Actually, tagal namin Nagpa-artihan pa kami kung sino magbubook sa amin Kasi baka mamaya mag-book, bigla makancel, di ba? Ganun So, yun. Ay, grabe, ang daming nito, Ang daming niya, account niya, diba? So excited, I see you in Hong Kong. Excited na kami sa pagbisita ng mga vloggers. Uy, Imelda, sana makita namin kayo, Sana. Anyway, eto na nga yun. Kaya nga, alam nyo, tingnan na natin, obserbahan natin kung totoo ba na masususpinde si Mayor Baste. Pero may balita ako May balita ako baka baka babawi. Mukhang babawi daw. Para mukhang masunog yung mga vloggers. Babawi daw Parang gano'n ang narinig ko
Hindi ko alam kung totoo yun, pero antay na lang natin kung talagang babawiin. Well then good kung binawi nila. Diba? Kaya nga natin na inaano yan eh. Kaya nga po natin sinabi. Actually kanina, pinag-iisipan namin talaga kung kami po ba ay sasabi tungkol dyan. Pinag-iisipan namin. So inisip ko na namin na sige sabihin natin para malay mo, di ba? Malay mo bigla nilang mapag-isip-isip, wag na nga lang. Wag na nga lang natin ituloy kasi delicates kasi nasabi na. Mabuti. Mabuti kung ganoon ang kanilang maisip, bawiin na lang, di ba? Ako nga nag-warning nga ako sa kanila eh. Alam mo ito lang ang gusto ko lang ipasok ito. Sana talaga this time medyo umano na po si BP Sara Duterte. Yun. Sana this time kung gawin man yan, it's about time na anuhin na natin. Anuhin na po natin. Sana po magising na si hindi ko naman sinasabi na tutulog po si BP Sara Duterte. Pero she's being nice pa, 'di ba? Kaya lang sana po pag ginawa na po sa kapatid niya kasi ako maintindihan ko hindi siya umiimik pag ginagawa sa tatay niya. Pero sana pag ginawa na po sa kapatid niya to magsalita na po siya.